magtatanong sa atin pong PNP Chief. Opo. Yes, you have the floor, Your Honor. Salamat po. Sir, ako po ay tagapangulo din po ng Komite ng Public Information at Mass Media. Ako po ay tunay na hirap na sa pagsangga sa mga fake news. Ako naman po ay nagpapasalamat sa pamunuan ng PNP at laging maliwanag naman po ang inyong pagbibigay ng impormasyon. Nagkakataon lamang po na imbis yung paliwanag ninyo ang naririnig, mga vlogger na hindi natin maintindihan. Alam niyo po, marami pong nakamonitor dito sa ating pagdinig na ito. Gusto lamang po nating maliwanagan na personal na pag-uusap yon ng abogado ng KOGC at ni General Torre. Siyempre lang po, kailangan natin ipaliwanag din kung sino si Waco, Texas. Nabanggit, matagal na pong kaso yan sa Amerika. Kung nabanggit naman po yung Waco, Texas, wag po natin yan isama dito dahil malayo po yung Waco, Texas na yan dito. Pero kung ano man po kung gusto niyo pong sagutin o hindi, wala pong problema. Opo, hindi po namin yung pepersonalin. Karapatan niyo po yun. Tinatanong po talaga ng taong bayan na hindi lamang po ang masasabi nating, alam nyo naman, hati ang ating bayan. Pero lahat nagtatanong dito, ano po ba ang katotohanan? Meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating Vice President? Nasa inyo po yan, sir, kung gusto nyo pong sagutin o hindi. Ako po ay nagpapasalamat din sa miyembro ng media. Sa lahat po na naririto, bagamat maulan po ngayong umaga, isang mainit na pagbati po sa inyong lahat. Tayo po ay magkakapiling ngayong araw na ito sa bisa po ng Resolusyon 1051 na inihain ng inyong lingkod tungkol po sa ulat ng mga naging paglabag ng ating pong mahal na kapulisan sa operasyon na isinagawa noong ika-10 ng Hunyo sa premises po ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ito po ay lugar ng mga taong sumasamba. Alam naman po natin na ang operasyon ay para ihatid ang warrant of arrest mula po sa Davao Regional Trial Court, Branch 12 at Pasig Regional Trial Court, Branch 159, laban po kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 pang individual. Subalit, nais po nating bigyang linaw at sa huli, mabigyan ng karampatang aksyon, Sir Human Rights, at solusyon ang mga sinasabing excessive force, allegedly, na hindi naman sana kinakailangan sa parte ng atin pong mahal na kapulisan. Nakarating po sa atin na may mga nasaktan na mga misyonaryo, mga taong Diyos po, sa nangyaring tensyon sa loob ng compound. Hindi po natin makalimutan na nasa pulisiya po ng ating mahal na PNP ang pag-comply sa international human rights standards and practices sa pagsasagawa po ng mga police operations. Sa puntong ito, ay didinggin po natin ang bawat panig na kapiling natin ngayong araw na ito. Sa parte naman po ni Senador Bato, na amin pong idolo, ay sisikapin po namin ang pagsigurong paglinaw sa mayroong, alam niyo po, ang nakakalungkot. Ako din po kasi ang chairman ng komite ng mass media and public information. Sobra na po ang paglaganap ng fake news sa ating bansa. Ang nakakalungkot po, ang pinakikinggan pa ng ating mga kababayan minsan ay yung mga vlogger na hindi po natin alam kung saan nanggaling na lupalop ng Pilipinas ang kanilang mga dunong, ang kanilang mga kagalingan, kumakabanat sa mga taong gobyerno, hindi na po natin maintindihan at gumagawa pa ng mga peke, ginagamit ang mga AI. Alam niyo po, ito pong araw na ito, gusto ko pong malinaw sa dalawang panig na hindi po kami nakaupo dito ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang mga kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o kami po ay number 1 na sumusuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Nandito po kami bilang mga senador, independente. Pag-uusapan po natin ang mga karapatan ng ating mga kababayan na nasa konstitusyon. Kami po ay mga senador ng bayan upang siguraduhin po na ang konstitusyon ay walang pinipili. Ibig pong sabihin, ang lahat ay may boses. Ang lahat
kailangan naririnig natin ang dalawang panig. Dahil yan po ang esensya ng ating demokrasya. Ang lahat ay may boses. Hindi po pwede na isa lang po ang naririnig natin, lalo na sa apat na sulok ng Senado. Ang Senado po ay boses ng bayan. Ang mga nandito po ay hinalal ng taong bayan upang magbigay ng patas na pagkilala sa bawat karapatan ng bawat tao. Ganun din po ang pagkilala natin sa serbisyo naman po ng ating kapulisan. Hindi po natin nakakalimutan na ang kanilang kabayanihan at yan po ay sinasaluduhan natin. Ngunit sa katapus-tapusan po ng usapang ito, huwag po nating kalilimutan na meron tayong saligang batas na nagbibigay proteksyon sa lahat, maging sibilyan, maging militar, maging pulis. Basta Pilipino, iyaan po tayo sa harap ng saligang batas, sa harap ng Diyos at sa harap ng batas ng tao, tayo po ay pantay-pantay. Pwede po ba makapagtanong sa atin pong PNP Chief? Yes, you have the floor, Your Honor. Salamat po. Sir, ako po ay tagapangulo din po ng Komite ng Public Information at Mass Media. Ako po ay tunay na hirap na sa pagsangga sa mga fake news. Ako naman po ay nagpapasalamat sa pamunuan ng PNP at laging maliwanag naman po ang inyong pagbibigay ng impormasyon. Nagkakataon lamang po na imbis yung paliwanag ninyo ang naririnig, mga vlogger na hindi natin maintindihan. Ngayon po sana magamit po natin ang pagdinig na ito upang linawin lang po ang isang bagay. Medyo hindi po ito, ako po nagpapasalamat po ako sa inyong statement kanina patungkol po dito. Ito lamang po side lang pong tanong. At ito naman po nasa inyo po bilang resource speaker po namin, nasa inyo po kung gusto niyo pong sagutin o hindi. Narinig ko na rin naman po at nabasa ko na rin po yung inyong statement na ayaw niyong magsalita. Pero baka po dito po ngayon, mas maganda maging maliwanag po sa ating mga kababayan. Pero kung ano man po kung gusto niyo pong sagutin o hindi, wala pong problema. Opo, hindi po namin yung pepersonalin. Karapatan niyo po yun. Kaya lang po, baka lang magamit natin itong pagdinig na ito para malinaw po. Tinatanong po talaga ng taong bayan na hindi lamang po ang masasabi nating, alam nyo naman, hati ang ating bayan. Pero lahat nagtatanong dito, ano po ba ang katotohanan? Meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating Vice President? Nasa inyo po yan, sir, kung gusto nyo pong sagutin o hindi. You may respond, Chief PNP. Thank you, our Senator. No, that's yun po yung sinabi niyo. Wala pong political pressure. It's ang ginagawa po natin is really to rationalize po yung deployment ng PNP natin. And we have to make sure, no po, sabi po nila, alam mo sir, ang nangyari po, not only our Vice President na nagalit po sa atin at kalim po na it's a political, no, not even. Marami po kami tinanggalan. Even yung mga classmate ko, ng mga general, sabi ko, it's a time na talagang we have to rationalize. And in fact, I've already made yung sa policies natin na kung may mga threat, then when they retire kasi may mga threat, it's only about 6 months. And afterwards, they can ask kung meron po talagang threat. And we have to make sure, no, ang deployment po, we have to reframe po yung kasi ang term po natin, VIP ang security. No, there's no term as VIP. Remember, this sa police unit, sa professional police po. They are all graduates, and di po kami kagaya dati na graduate po ang mga police po natin. And we want to make sure that they are being deployed properly. Tinanggal po natin yan because ang gusto po natin, we have to professionalize po yung PSPG and make sure na dalawang po yung criteria. High threat, high security threat, and medium security threat, and no threat at all. We want to make sure that there is already a perceived threat, and there's a difference between a perceived threat and an actual threat. Dati kasi, VIP ang tawag natin, that's a perceived threat. Kaya nga sinasabi po natin, and we have to rationalize, and we have to change our policies regarding po dun sa deployment ng tao. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang, and to be honest, sir, talagang ang gusto po natin, talagang ibaba yung mga tao natin, or very strict our police procedures natin. Marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started in Alabang when we see two staff personnel na nandun po being used as a security. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people, we have to account them, we want to make sure. And with regard po doon sa iba, hindi lang lahat po tinanggalan po natin because we don't see any threat dun sa mga bantao. At ang sinasabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin. Second, But in the case of the Vice President, do you think may threat sa kanya o wala? sir, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being loved by our people. Ang sinasabi ko lang, second, ang security po ng ating Vice President is Are you under sure the... with the stand, the strong stand against the
CPP-NPA, wala siyang threat na buhay niya? Sir, ang may hawak po ng security po ng ating Vice President is the Presidential Security Command. It was issued on July 9. The security of the President and the Vice President lies on the Presidential Security Command. And we will not stop po if the General Morales from the PSC asks our help to ask for more personnel, then we will give po. And the one who's making the threat assessment is not anymore. It's the Presidential Security Command po. Well, alam mo, ilan bang iniwan mo doon na security kay Bibi? May 31 pa po. 31. Opo. Is the 31 remaining security of her own choice or ikaw ang pumili? No sir, hindi naman po kami because mayroon pong commander po sa kanya and it's being headed by a full colonel dun sa 31 na naiiwan po. And it's up to him, up to her po, yung babae po natin to really choose yung mga tao natin. Hindi ko po alam yung details. What will happen is, ang sabi ko, you have to rationalize, we just need the numbers so we can deploy them dun sa mga tao sa ground. Okay. In behalf of the Vice President and in behalf of the Filipino people who want that our Vice President is properly secured and protected, can I ask you for the record that yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino from sa kanyang mga former security ang pwedeng iiwan mo? Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi siya komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao na matagal na sa kanila, nakilala niya, komportable siya, baka pwedeng yun na ang ibigay natin. Kasi ang nangyari kasi, yung mga pulis na yun, kilala ko yun, mga tao ko yung mga pulis na yun, andito ngayon, inassign mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun? If you are for localization para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung taga Davao na lang ilagay mo doon. I'm just appealing to you. I am not questioning your wisdom. Ako, just treat me as an ordinary Pilipino na gustong-gusto talagang masecure yung ating pangalawang Pangulo. Baka pwede naman na papiliin mo siya kung sino yung gusto niyang maiwan doon. Ilan ang tinanggal mo, Marvin? 75. Yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng, tapos may iniwan ka na 31. Sir, our chairman, can I make it clear first? No? Ang naiwan po sa kanya is 358 AFP personnel. And ang sabi ko nga, ang 106 does a complement. Wala na ko doon sa... Because, sir, it was being... Wala tayo doon sa AFP. We are just talking about PNP. Yung PNP lang pag-usapan dahil ang PNP yung close sa kanya dahil dati siyang mayor at yung mga local police ng Davao, yun yung dinala niya doon na security. Yun lang ang pag-usapan natin, yung police lang. Kung yung 31 na yun na iniwan mo, pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang Pangulo na pumili siya kung sinong gusto niyang maritin doon na 31. Walang problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Gamitin natin yun sa police visibility. Ako mismo, as former chief PNP, I am with you when you say na you need people on the ground. Alam ko, pareho tayo. Ang tagal na natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin. Pareho tayo ng paningin. Pero, yun lang, ako, bilang isang Pilipino na gustong mas pangalawang Pangulo, pwede ba na yung 31 na yun, bigyan mo siya ng laya na pumili na yung tinanggal mo na dinala mo dito sa Region 4 na mga taga Davao, baka pwede yun ilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun na, pakiusap ko lang sa iyo. I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. This is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating pangalawang Pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA at nagsipagtakbuhan yung mga security niya, nakakaya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga taga Davao na talagang makipagpatayan sa kanya, yung mga lokal, ay... So ko lamang pong linawin kasi lagi pong inuulit ng ating mga bisita na yung tungkol po sa warrant at search warrant, pwede pong pakilinaw. Pakilinaw po ng malinaw na malinaw para po mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Okay, Senator Robin, akala kasi namin nung June 10, meron silang search warrant. Nung dumating po ako mga 6 o'clock, 6:30, akala ko may search warrant sila kasi nandun na sila sa loob eh. Ang ipinakita sa amin ay warrant of arrest lang pala. Kaya nagsabi ako dun sa lawyer na pinadala nila, Panyara, valid ba yan? Nakaserve na kayo ng warrant na of arrest dito dati 5 times na ata, at saka itong sa Pasig, nakaserve na kayo. Meron pang ang order returning the warrant last June 7 of 2024. Wala daw silang magawa kasi order daw ng kanilang higher ups daw. So, kaya ang ginawa ko, sinamahan ko na lang sila. Kaya medyo mali po yung sabi ni General Torre
na hindi daw nakapasok noong June 10. Hindi lang sila nakapasok po, hinahulughog po lahat ng areas, pati nga po doon sa JMC na mga yung school po, yung eskwelahan namin. Pati yung ang graduation namin, hindi na lang tinuloy the next days at saka yung isa, maraming mga parents na hindi nakapunta dahil sa takot po. Hanggang ngayon nga po, yung aming law school ay ginawa na lang namin pong online muna. In-explain namin sa mga estudyante. Linawin ko po uli. Opo, ibig niyo pong sabihin, wala po silang naipakitang search warrant of arrest po ang dala nila, pero pinayagan niyo po silang maghalughog. After po nung nakita po ninyo na meron pong Senator, yung Order po ng dating Pangulo. Yes Nung po. sinabi po ng dating Pangulo natin na si Rodrigo Roa Duterte na hayaan nyo silang makapasok ng matiwasay, Opo. hinayaan nyo na po sila. Yes po, at sinamahan ng mga abogado po natin. Pati po ako later. Sa lahat po yan. Sa lahat po, hinalughog po lahat ng areas po Opo. ng KOJC compound po. Opo, pwede pong pakiliwanag po, ilan po ang hinalughog? Pinayagan yung halughugin? In 4 different locations. KOJC Central in Buhangin, Davao City. Glory Mountain po doon sa Tamayong, Kalinan, Davao City. Prayer Mountain, 3 kilometers away from Glory Mountain. At saka sa Kitbug po, Municipality of Malungon, Sarangani Province. Lahat So, po yan, walang search warrant. wala po, warrant of arrest. Ang problema nga namin po, Senator, is it was done simultaneously. Yung rules kasi natin, if you will, yung napag-aralan ko po, kailangan meron kang probable cause na nandun yung tao or he is reasonably believed to be there. Paano siya nandun in 4 different locations? So kaya nga po, medyo nagre-reklamo kami kasi yung batas po hindi nasunod. Maraming salamat po. Chairman, pwede po ako magtanong sa Napolcom? Yes, go ahead. Apo, Napolcom, magandang hali po. Apo, tanong ko lang po, para po hindi po magkaroon ng kalituhan. Apo, para mas malinaw po sa ating mga kababayan, para hindi po ito sakyan muli ng mga mahilig maggawa ng fake news. Opo. Linawin po natin, meron po bang sa palagay po ninyo na dahilan talaga na magreklamo ang ating KOJC na hindi po talaga sinunod ng ating mga bayaning pulis yung tinatawag po nating rules of engagement? Sa palagay po nyo, ito po ay nalabag kasi ang sinasabi po ng KOJC, wala naman po silang dalang search warrant kundi warrant of arrest. At hindi po malinaw na alam nila talaga na naandoon ang hinahanap po nilang sabi nga po ng mga kapulisan ay pinaghahanap ng batas. Ano po ba ang katotohanan dito, mahal naming Napolcom? Marami pong salamat, Ginoong Senadora Robin Hood Padilla. Ganon din po sa Ginoong Chair ng committee. Alam po ninyo, yung ginawa po ng police doon ay nag-serve ng warrant of arrest. Yung warrant of arrest po, magagamit pong hanapin yung taong tinutukoy doon sa warrant of arrest. Sa nakita po namin, hindi lang po isang tao kasi po yung tinutukoy ng warrant of arrest. May mga kasama siya. Kaya pwede pong hanapin yun kung saan man yung ilan mga taong kinaukulan yung nakasaad doon sa warrant of arrest. Ngayon, kung saklaw po ng warrant of arrest yung lugar na kung saan pwedeng ma-serve, pwede pong hanapin yung tao. Hindi po naman hinahanap yung gamit. Ang hinahanap po yung tao. Kaya sa katunayan nga po, nasasaad din sa rules of court, doon po sa service of warrant, pwede po talagang pumasok kung hindi sila papapasukin sa tinalakay po natin yan nung pinag-usapan yung hearing doon sa pagsiserve ng warrant, doon sa Panday, Bulacan. Dito rin po sa hearing ng Senado, sinabi namin kung merong warrant of arrest, enough na yun na makapasok yung pulis sa loob. Subalit, kailangan lang na may protocol. Sa nakita po ng Napolcom doon sa video footages, lumalabas naman na naka-restrain yung mga pulis nga. Sila yung ni-water cannon, sila yung napagbuhatan ng kamay kasi nga kahit na ating dating Pangulo sinabi nga na pwede talagang makapasok kasi may warrant of arrest. Nangangahulugan po na yung mga kinaukulan din nagkakasundo na talagang pwedeng pumasok sa loob. Kaya lang po siguro napilitan pumasok kasi pinigilan sila. Alam po yun. With the permission of Senator Robin Hood Padilla. So, mabilis ang usapan. PNP, sinong pinagdudahan nyo at that time that you personally believe
nandoon sa Prayer Mountain? Sinong nandoon? Because Pastor Kibuloy, kung siya talagang, sabi nyo, hindi lang siya ang target ninyo. Kasi kung siya ang target ninyo, he cannot be omnipresent in all those location that you are searching for him. So, ganito, 5 locations ang simultaneously ni-raid ninyo para ma-serve yung warrant of arrest. Sino ngayon ang hinahanap ninyo doon sa unang-una, yung sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City? Sinong hinahanap doon? Sir, Your Honor, our Chairman, wala po sa akin yung listahan ngayon, but I just want to clarify, 6 po kasing warrants of arrest. 6. Hindi lang po si fugitive Kibuloy ang hinahanap natin, but 5 others po na co-accuse niya sa non-bailable offense. Kaya nga, I am asking the PNP, I am asking you, kung sinong hinahanap doon, sinong hinahanap dito, sa 1, sa 2, sa 3 na mga areas. Para klaro tayo na hindi kayo fishing expedition because as alleged by Attorney Turion, that is quite an obvious fishing expedition kung itong 5 hinahanap ninyo doon sa 5 lugar din. Dapat klaro ang impormasyon na si Pastor Kibuloy andito, si another suspect andito. Kasi kung it's very hard to explain, no? It's very hard to explain kung bakit simultaneous yung mga lugar na yon na pinasok ninyo kung ang hinahanap ninyo si Pastor Kibuloy lang. As you have said, 6 ang hinahanap ninyo. So I am tend to believe na yung 6 na yun distributed sa 5 location. Kasi they cannot be present in every location. Di ba? That's really true, our Chairman. No? Ang sinasabi ko nga doon sa warrant sa arrest at pwede silang tumakbo anytime. Ang ano po na natin, they have the same address as inaano natin, but we have the intel reports that the people are hiding in these places po. And I don't have any reports, wala sa akin yung intel report, but that's confidential reports. Nandito po yung mga 6 na to, dito po nagtatago sila, dito sa mga different locations po. So far, as we speak right now, out of the 6, ilan na accounted ninyo? Sir, isa lang po ang nahuli po natin. Isa pa lang? Nakakulong po siya sa amin. Hindi po pa siya kasi non-bailable offense po siya. Yung 5 kasama si Pastor Kibuloy at large pa rin? Opo, with a valid warrant of arrest. Valid po siya hanggang ngayon. And just want to make clear, valid po yung warrant of arrest po nila, our chairperson po. Okay, so isa lang ang accounted. All others, wala pa? Wala pa po. They refuse to surrender po. They refuse to surrender. That's what we call them, fugitives of the law. Okay. Mr. Chair. Yes, go ahead. Carlo po. Katil. Yes, Brother Carlo Katil. Yes po. Thank you po, Mr. Chair. Resident Minister po ng Kingdom of Jesus Christ, Central Headquarters. Our resource persons here, the police officers, were not there during the June 10 po. So, I don't think so. They don't know what really happened. I was there po, personally po, June 10. Kung nakita mo po yung video, ako po yung unang sumampa, humarap po sa police. Mr. Chair, nananalangin po kami sa time po na yon. Dinistorbo po ng mga kapulisan na para mga barumbado at parang susulong po ng gera, complete full battle gear po. Kaya po nagtakbuhan po kami doon sa gate. Sabi po ni General Marbil, Mr. Chair, we used women, children as human shield. Akala po namin, Mr. Chair, magaling po yung mga intelligence po ng ating kapulisan at pinag-aralan po nilang mabuti. Natural po, Mr. Chair, nananalangin po kami. Whole family nandun po lahat. Nung inakyat po nila, Mr. Chair, ang aming gate, ang aming pong response, kami pong lahat, kasabay mga bata, tumakbo na po kami doon to defend our place. Bakit? Nung una po akong sumampa po doon, Mr. Chair, hinanapan ko po sila, ano po ito, para saan po, may dokumento po ba kayo? Pwede nyo bang mahintay ang aming mga lawyers? Hindi po sila nakinig, Mr. Chair. Hindi po talaga sila kinig. They really push themselves na gusto lang pumasok. At kami po, mga inosente, sabi po nila, pwede po daw kaming armasan ni Pastor ng mga baril. May private army po daw kami. Yun ang intelligence report po nila. Kung nakita nyo po, wala po kaming kalaban-laban. Mga inosente po, missionary na mga bata, matanda, na until now po ay natutroma. Kayo po, Mr. Chair, mga opisyalis, may mga anak po kayo. May mga magulang po kayo. I do hope hindi po mangyari sa grabe pong trauma. Until now, yung mga bata po, makakita po ng mga police in uniform, men in uniform, sumisigaw po, nanginginig po. Hindi po namin alam ano po yung intervention na gagawin namin. Umiiyak po. Makakita lang ng police uniform like you, na taas po ang aming pagtingin po at respeto po nung una. Pero nung ginawa po nila ito, kasi simple lang po hingin namin eh. Hintayin po ang lawyer namin. And we have our Kingdom Property Administrator
na si Pangulong Rodrigo Duterte, ni isa sa kanila, hindi man lang po tumawag kay President Duterte, kami pa po ang nag-initiate na tumawag, Mayor, President, ito po, ano pang gawin namin? Kasi nga siya pong administrator, magpaalam po, yun pong alam namin na batas. Kasi for 4 times, pabalik-balik na po sila dyan, nagsuserve po ng mga search warrant, mga warat-warat na yan. Pinapatuloy po namin kasi ayaw po namin ng kaguluhan. Peace-loving people po kami, sir, ma'am. At eskwelahan po yun, simbahan din po yun. Wala po kami mga baril, wala po kami mga armas, hindi po kami mga violente, hindi po kami mga terorista, hindi rin po kami mga kriminal. Until now po, yung mga pulis po nila doon, nakakalat, tinadtad po ng checkpoint, harap po ng aming compound, sa gilid, kinasing na po nila kami. And when we approach them, magtatanong lang po kami, Sir, ano pong pangalan yung pwede po bang makuha ang ID niyo? Kasi para masiguro lang namin kung pulis ba yan. Pwede pong NPA, magdamit lang po ng pulis, pwede pong iskalawag, pwede po preso na pakawala. Gamitan po ng pulis, magpiring, wala pong makita mata. Magtatanong kami, maghingi ng ID, police badge number, wala pong may pakita, magtakbuhan po para pong walang narinig. And then, according to General Torre po, sabi po niya na panggabi lang po yung checkpoint, hindi po, 24 hours po. Nandun po kami sa harap, nakabantay po, kami po ang nakasaksi. And then, may kakulangan po pa tayo ng pulis. Binagsak po doon sa Davao City, sa harap po mismo ng aming compound. Lahat ng mga pulis. Bakit may Region 10 po doon? May Highway Patrol Group pa, may HPU, may Regional Mobile Group pa, DCPO, PNP Region 11, taga-barracks pa. Nagkampo na po sila doon sa harap ng aming compound po, sir. Grabe po ang pag-terrorize at ang trauma po naramdaman po namin, lalo na po ang mga kabataan. Kung may mga anak po kayo at may mga konsensya. Nagsisigaw, parang nababaliw po yung mga bata namin doon, sir. Ano pong gawin po namin doon, sir? May intervention po ba kayong in-offer? Akala po namin na pinag-aralan nyo, napag-aralan nyo ba through your intelligence na simbahan yun, community yun, marami mga pamilya-pamilya doon. Eskwelahan din po yun, sir. Marami po mga estudyante doon. Kaya hanggang ngayon nagbabantay po kami. In disguise po ng police visibility, in disguise po ng checkpoint po ninyo. Hindi po kami mga bobo, sir. Alam po namin kami po ang pakay nila. Tinatanungan bakit kayo nakatakip ng mukha. What they did po, sir, tinotraumatize, tiniterrorize po nila kami doon na nakatira. For 40 years po, Mr. Chair, nakatira po kami dyan. Past administration po, wala pong ganitong nangyari sa amin. Okay. Wala po. Alam mo, I've been a Davao City Police my whole life bago ako naging Chief PNP, bago ako napunta ng Krami. At noon, kapag kami magkakandak ng checkpoint sa highway, alam niyo, ang mga tao magpapalakpakan. Tuwang-tuwa sila na may pulis dyan nagkakandak ng checkpoint. Marami maghatid ng tubig, maghatid ng pagkain, dahil mahal na mahal kami ng taong bayan ng Davao pag nakakandak ng checkpoint. Ngayon ko lang narinig na ang mga Davawinyo pala ay patititerrorize na pag nakakita ng pulis na nag-checkpoint. So, it saddened me to know. Masakit po sa puso namin, sir, actually, sir. Ganun na pala ang tingin ng... Yes po, sir. Pataas po ang respeto namin, sir. We really supported the police, the men in uniform po. Pero ngayon po, sir, sa ginagawa po nila, sir, para po kami mga terorista, para po kami mga criminal, sir. And we are just living there peacefully po. And then we are just asking simple questions. Karapatan po namin to get their names po. Yeah, Karapatan po namin yan, sir. Sana ngayon, we are living in a different circumstance. Very different ang circumstances ngayon natin. Kaya ako'y nakiusap sa inyo at saka sa mga membro ng inyong simbahan. Please do not totally detach yourself from the police. Huwag sana kayong totally mawalan ng respeto, mawalan ng ng trust sa kapulisan natin. Please ako nakiusap lang ako. Pareho tayo taga Davao eh. Pareho tayo taga Davao. Ako masakit sa kalooban ko na yung pulis pala sa Davao hindi na pagkatiwalaan. Well, you know, we build that trust between the police and the community for a very long time. Alam kasi natin yung policing doctrine na the police is the community is the police. Mahal ng police ang kanyang komunidad, mahal ng komunidad ang kanilang police. Ganyan po ang treatment namin sa Davao noon. Ngayon parang kalaban ng police ang community, kalaban ng community ang police nila. Sana ma-fix natin ito. Nakikinig ngayon dito ang ating RD ng Region 11. Please, ibalik natin yung trust ng taong bayan sa ating kapulisan. There's only, ang ating hinahanap is only 6 na mga suspect. Pastor Kibuloy and 5 others. So sana, in your quest na mahuli itong 5, you do not alienate the whole Davao community from the PNP. Yun lang sana, paintindihan natin taong bayan. Ito lang ang may warrant, ito lang ang aming hinahanap.
masakit man sa kalooban ninyo, pero trabaho namin dito ng police na talagang i-implement ang warrant dahil we have to enforce the law without fear and favor. Fair or favor. Yun ang gawin namin. Pero as the way I heard it, the way I observed, na para bang Nick, na ang mga tao ay nagiging anti-police na sa Davao City. It's your job. It's your responsibility na sana, i-maintain mo yan. You reconnect with the community. Yun lang pag-iusap ko because nag-retire ako na police Davao talaga, iba ang feeling ko. Very proud ako sa aking community. And my community was very proud of the police. 6 na tao lang ito nahanap natin. Hindi suspect itong buong Davao community. So huwag natin silang kalabanin. Huwag natin silang i-alienate from us. Balik natin. Sir, excuse me po. I will recognize General Marbel after you. Please go ahead. Good afternoon po, Sir Marbel. I really want to talk to you. No. Yeah. No. Just address to this chairman. Okay, Yeah, please Your go ahead. Honor. Yeah, go ahead. I want to talk to you Yeah. for Marbel. Police officers, we love you before. Not only police officers, Dito sa akin. but men in uniform, we love you before. Why? We are religious people and we are before secluded to the outside. But because of maraming mga haka sa amin doon, sa loob, baka nagsisabo kami, yung may haring sa loob, etc. etc. In fact, it was former Rodrigo Duterte I will cut you advised- short. Yes. Hindi ako naniniwala na nagsasayaw kayo sa loob. Klaruhin Pero ko, yun ang klaruhin ko, haka-haka. wala. Yes, Hindi sir. mangyayari yan. Yes, kahit ipa-help From my ito, wildest kami, sir. imagination, hindi ko maisip na kayo gumagamit ng sabo. Yes, Hello. sir. So I doon promise tayo, you. sir, ha? Oo. But yan ang naririnig namin noon pa. In fact, it was President Rodrigo Duterte, the former president, to advise us, Pastor, please open your gates to others para makita naman nila kung ano kayo nasa loob. So it was Pastor also who oriented us. Parang i-orient na kami na we cannot detach ourselves to others. We might be there, pero kailangan natin ipakita. Kasi sabi na, let your light shine upon men that they may see your good works. But they cannot see the good works that the kingdom is doing. So, balik tayo doon sa mga men in uniform. It was this group that Pastor embedded into our hearts that we should love. Why? Anong sabi niya? Ito sila ang nag-lay down ng kanilang buhay to protect our country. Doon hindi kami familiar sa mga men in uniform before. But we started following Pastor. Kaya pag nakikita namin sila sa daan, ganun, nagbibigay kami ng food. Alam niyo yun, nagbibigay kami ng food, etc. But, sorry to say, Mr. Marbel, true ba to? Senator Bato, sorry to say, overnight sinira ninyo yung mga values na ipinunla ni Pastor sa aming mga puso. You said, sana maibalik namin yung, I hope in time because mayroon namang healing time. But this time, we want to be heard. We want to be, gusto naming pakinggan. Buti nga, sabi nyo kanya, lahat may boses. Okay, kami may boses, wala kaming kapangyarihan tulad nila. Nasa kamay nila ang kapangyarihan ng bansa. Nasa kamay nila ang kapangyarihan to do what they want. No? O, sabi nga ninyo, nag-serve sila ng warrant of arrest. Given. O, kung may kasalanan, sige. Allegedly, ha? Allegedly. Kung may kasalanan, warrant of arrest, go. In fact, Senator, gi-challenge ko sila. If you want to know who we are and what we are, come live with us, libre. Pero nag-expire na yung challenge ko sa kanila. Hindi na pwede ngayon. Oh. So, come live with us so that you will know who we are and what we are. Sabi ko gano'n, hindi kami dito prostitute, hindi kami bangag, walang tunito-niladang shabu sa aming lugar, yun lang, allegedly, nandyan yung mga iwawarant ninyo, arrest ninyo. Why will you put into compromise and risk public safety? We are part of the public, we are a community there. Thousands, may mga bata, may mga matandang palliative, may mga senior citizens katulad ko na nakatira doon. For how many long years we've been then? We are toiling that property by blood, sweat, and tears. Tapos maririnig namin na i-invade, kukunin. Kayo, Sir Senator, what will be your first reaction? Ilang beses na lang nag-serve ng warrant of arrest? Out of the respect, with due respect, Sir Marbel, sa mga tauhan mo, we receive them, sir. With Dito sa due akin. respect. Dito sa akin. Sige. Yeah, oh, sir, sorry. I'm not used to it, that's one. So, we receive those yung mga warrant na reserve nila. But this time, from the words of Sir Abalos,
nag-serve lang naman kami ng warrant of arrest. Parang kami pang may kasalanan. Ang batas ay batas. Ang may kasalanan mananagot. Correct. Ang batas ay batas. Ang may kasalanan mananagot. Doon kami. Oh. Pero iko-contest ko yung sinabi niya, nag-serve lang kami ng warrant of. Hindi kayo nag-serve lang ng warrant of arrest. Nilusob ninyo kami in a horrible and terroristic way. Busloads and truckloads of men in uniform. Madaling araw, tulog pa ang iba, kagigising namin. Sige kayo mga pagbawan, ikaw sir, lulusubin ka ng, what will be your first reaction? Aba, ibibit-bit kami ng Biblia, tapos, oy, sabi sa Word of God, ganon? No! Kayo, may mga pamilya kayo, what will be your first reaction? Of course, we need to defend. Tapos sasabihin pa na, ginawa naming shield ang men at mga bata doon. It's not, we are shielding our property. We're just executing our rights to defend our property. Tapos, ganun pala. In fact, sabi ko sana, mayroon kayong proper na na document. O sige, may search warrant kayo. Sige, pati septic tank namin, i-open namin sa inyo. Silipin niyo lahat, i-guide namin kayo. Saan niyo gustong pumunta? Sir, sabi mo na, time will, ibalik ang respeto sa kanila. Doon kami, nandun pa rin sa kaibuturan ng puso namin, nandun pa rin ang respeto. But, ang hurt at ang hurt na na-inflict ninyo, tuwing nakikita namin ang mga bata namin, in fact, ngayon, Senator, nag-organize kami ng psychometrician. Kasi yung mga bata, makarinig lang ng mga wangwang ng mga pulis, manginginig. Even I, sa katandaan ko ito, pag marinig ko ang kanilang wangwang, I cannot explain my feeling. I want to hate, pero hindi pwedeng i-hate. Yan. Ang mga nanay namin, gusto namin ilabas dalhin sa doktor. Ayaw, kasi may mga pulis sa labas. Noon, pag makita namin ang pulis, tama yung sinabi mo. We are happy. We feel secured. You people, we feel secure because you are there. No? You are there sa kalye, nagbabantay sa amin. But now we don't feel secure. Nandun sa vicinity, yung iba sa kadamuhan, tapos may mga drone doon na nagsisiliparan. Kahit sa bundok, sir, mayroong drone. Mayroon pa doong mga foreigner, itim, puti, nagpapalipad ng drone. So, what are we now? A divided nation? A divided Filipino citizen? Kung we feel insecure and threatened. Para pala kayong Marawi siege doon, may mga puti yes, na parang ganon. Mga foreigner na kasali sa operasyon. Mayroon. Ha? Oh. Pumupunta doon in the guise of mayroon pa sir. Yung kino-question ng mga intel ninyo doon sa amin, nasaan ang kuweba? Nasaan ang tunnel? Pati anong tunnel? Anong kuweba? Kung tunnel ang hinahanap nila sa Diwalwal, marami doon, Senator, wala doon sa amin. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you for that. Alam niyo po, marami pong nakamonitor dito sa ating pagdinig na ito. Gusto lamang po nating maliwanagan na personal na pag-uusap yon ng abogado, ng KOGC at ni General Torre. Siyempre lang po, kailangan natin ipaliwanag din kung sino si Waco, Texas. Nabanggit, matagal na pong kaso yan sa Amerika. Si David Koresh po yan, na isa pong leader din, spiritual leader. Pero siya naman po, ang kanya po talagang advokasya nung panahon niya, talagang marami sila mga baril doon po sa kanilang lugar. Opo, at hinihingi po natin na ihiwalay natin yung kaso na yun. Usapan lang po nila yon, pero hindi po natin yun ebidensya dito. Usapan lang po yon, mga mahal nating kababayan, pag-uusap po ng dalawang tao na para po sa akin, nagne-negotiate sila. Negotiation po yon para hindi magkaroon ng kahit anong tinatawag natin na karahasan. Kung nabanggit naman po yung Waco, Texas, wag po natin yan isama dito dahil malayo po yung Waco, Texas na yun dito. Maraming salamat po, mahal na. Hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam.